A blessed day to everyone. I am Eliza Sandon and welcome again to day 186 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is June 4, 2026. And yung title ng devotion natin na ito ngayon ay Surrender What You Have. And for our character is si Elijah and the widow. Again, si Elijah ay tinago siya ng Diyos dahil during his time, yung mga propeta ay pinagpapapatay ng asawa ni Ahab, si Jezebel. Habang si Yahweh ay tinatago si Elijah, sinustain siya ito ng mga pangangailangan niya tulad ng pagkain through the raven. Ito nga yung ibon. And now, since yung lugar na pinagdalhan sa kanya ng Diyos ay no longer help Elijah, ginamit naman ngayon ng Diyos yung widowed woman para tulungan siya. And ito nga yung sa scripture natin for today is 1 King chapter 17 verse 8. And it says, kaya sinabi ng Panginoon kay Elias, pumunta ka agad sa Zarephath sa nasakop ng Sidon at doon ka manirahan. May isang biyuda roon na inutusan kong magpakain sa iyo. And for our teaching, mga katuruan natin, number 1, God uses even the weak and helpless. Though yung mga nakaraan nating napag-usapan sa mga buhay ng hari, gumagamit ng Diyos ng masamang tao para parusahan ang mas masama pang tao. Ngayon, God uses even the weak and helpless. Kasi ang Diyos hindi tumitingin sa capacity meron tayo, kundi sa capacity na meron siya. So don't underestimate what God can do through you. God uses even the weak and helpless at pwedeng tayo ito. Pwedeng ang inaabot ng Diyos through us is much powerful than us. Tinitingnan natin mas educated kaysa sa atin, mas mataas ang narating sa buhay. While then again, you see yourself less to help those people that God sent to you. But God focused on greater power. Yung greater power na meron siya, that na yung bagay or power na kayang-kaya niyang ibigay sa iyo, He saw something bigger na mas ma-accomplish ng Diyos through you. So, baka gamit tayo sa Diyos. Sabi nga sa Biblia, God uses the weak to shame the strong. God uses the fool to shame the wise. And pangalawa, God provides for the daily needs of those who obey Him. As God promised to Elijah, papakainin siya nito sa lugar kung saan siya inutusang pumunta. And the widowed woman, meron na lang siyang kakarampot na makakain, but then he willingly obey what Elijah said, and God provide her miracle, food that she will use for her daily needs. Ang Diyos talaga ay sapat. Ang Diyos may budget, and we just have to do our part, which is yung obedience. Sumunod tayo sa Diyos. And pangatlo, God reveal His power to those who believe. Kung di ka mananampalataya sa Diyos, huwag ka nang umasa. Because ang binibigyan lang ng Panginoon ay yung tunay na nagtitiwala sa Kanya. Kaya napakahalaga ng full surrender natin sa buhay. I-give up natin kung ano yung meron tayo, lalo na yung sa tingin natin ay best that we have, and God will show you His power. He will give you the greatest things that we could not ever thought we could have. Until ma-realize mo yung best na alam mo, walang-wala yan sa greatest na kayang ibigay ng Diyos sa buhay mo. So be submissive to God and have a surrendered heart. And now, para naman sa ating application, paano ba natin ito maisa sa buhay? Number 1, do not underestimate what God can do through you. You might be the one who is helpless, yung mahina, but when God call you to do a mission, then go. Let Him do mighty things through you. Hindi naman natin kailangan ibigay yung full performances natin dahil ang Diyos yung magsusupply sa atin na ating mga magagamit ng mga ang Diyos ang magsusupply sa atin, magsusustain sa atin to do His mission. And pangalawa, surrender to God what you have and allowed Him to work miracles. Yung mga bagay na meron tayo, galing lahat yan sa Diyos. Malilit man yan o malalaki. And for sure, what God gave to us, ginagamit rin niya para i-test tayo. Even yung blessing na natanggap natin, ginagamit ng Diyos para i-test tayo. Perhaps He is looking at your heart and hands. Kung kaya mo ba ibalik sa Diyos yung mga binigay niya sa'yo, na pinagkatiwala niya sa'yo, or you will choose to take ownership to it. Kung aangkinin mo na lang ba ito. And the best example ng application natin ito ay si Abraham. Sa tagal ng panahon niyang inantay magkaroon ng anak, nang binigyan siya ng Diyos ng anak,
hiningi rin ito ng Diyos sa kanya. Sinabi ng Diyos, isacrifice mo yung nag-iisa mong anak. But Abraham obeyed. Sinunod niya ang Diyos. So yung ang Diyos, ginawa siyang hindi lang ama ni Isaac, kundi ama ng lahat ng bayan. So that is faith. And remember this, when God asks something from you, He will bless you first. Laging may pagpapala munang ibibigay ang Diyos. And then He will ask you to surrender it to Him. At bakit nga ba ginagawa yun ng Diyos? Because this is the test of faith. This is a test of heart. Ano ba yung totoong laman ng puso mo? Ang biyaya ba ng Diyos o ang Diyos mismo ang nasa puso mo? And lastly, ask God daily for His provision and trust Him to supply your needs. Generous naman ang Diyos, kayang-kaya niya ibigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo for 5 years, for 10 years, for 15 years, but God wants us to ask Him daily for His provision. Bakit ba araw-araw? Para araw-araw rin tayong nagtitiwala sa Panginoon. Araw-araw tayong tumatawag at araw-araw tayong humihingi ng tulong sa Panginoon. Minsan, so much blessing becomes our curse. Lalo na kung hindi mo ito kaya isurrender sa Diyos. Lalo na kapag hindi natin ma-handle, kaya yung daily provision ng Lord, may kasamang practices din yan. For something greater na ibibless niya pa sa atin. Kaya matuto tayo mag-surrender kung anong meron tayo, kahit gaano man kaliit o kalaki yung meron tayo. And for our reflection, why is it important to surrender what you have as an act of faith before you witness God's mighty work? And ayun lang po for our devotion. Before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for using us, Lord God, even despite of our lackness, Lord God, yung mga pagkukulang namin, Lord. Thank you, Lord God, for not doubting to us, Lord God, for giving us the full capacity, Lord God, na maging katiwala mo, Lord God, at maging katulong mo, Lord God, to accomplish your mission. Lord, thank you for entrusting us, Lord God, for something bigger, Lord God. And Lord, help us to guard our heart, Lord God, na hindi ipagdamot sa iyo ang mga biyayang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Help us to have a surrendered heart, Lord God, and submissive self, Lord God. Ikaw nawa, Panginoon, ang laging madakila sa aming buhay, manguna ka sa aming daraanan, and let your light shine upon us, Lord God, at malid namin yung ibang tao patungo kay Jesus Christ. Ayun lamang po, Panginoon, maraming salamat po. In Jesus' name we prayed, Amen and Amen. At ayun lang po, I hope parami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama saan tayo lumag para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.